In today's video, mga ka-jungle, ay ituturo ko sa inyo kung paano alagaan ang ating mga cactus o cacti na mga halaman. So, if you wanna know about this plant, just keep on watching and please don't forget to subscribe to my YouTube channel kung bago ka lang po sa aking munting channel. Hello mga ka-jungle, nandito naman tayo sa panibagong episode na How to Take Care of Plants. So, in today's episode, ay isi-share ko sa inyo kung paano natin alagaan ang ating mga cactus. Specifically, yung mga tumutubo dito sa Pilipinas na mga cactus, pero this is native to South America. So, ang mga tumutubo dito na mga cactus, yung medyo maliliit dito sa bandang Visayas, pero sa Luzon, yung malalaki kasi nga medyo alam mo na yung doon sa Luzon may mga bukid na area like Benguet, doon ito galing kasi galing ito sa Bulacan, tapos from Bulacan, from Benguet naman. At saka binigay ito sa akin ni Sir Hermie. Kaya naman napalaki ko na sila. And then thank you so much. Shout out sa iyo Sir Hermie sa pagbigay dito. Mga 4 years or 3 years na sa akin. And look at this. Napalaki ko na. Naparami ko na ang kanyang mga babies. Ayan. So ang ating cactus plant is native to South America. And then, dito sa Pilipinas, tumutubo din ito. At kung mapapansin nyo, yung ating mga lolo at lola natin, merong mga cactus na mga halaman dati, yung parang mapapansin nyo na yung cactus niya ay yung simpleng cactus na palapad. Di ba? Meron tayong ganon. Tapos yung kulay ng bulaklak niya is puti. So, that is a common cactus. Tapos, sabi nila nakakain daw yun. Pero kasagaran ng mga cactus nakakain, yung iba naman is not edible. Okay, let's talk about the light requirements of our cactus. The light requirements of our cactus is full sun. Pag nasa loob ng bahay, dapat malapit sila sa bintana. Full sun kasi nga mas gusto nila na mas maaraw kesa walang sunlight. Pag walang sunlight, nagkakaganito sila mga ka-jungle. Nalulusaw yung kanilang mga ayan o, ganito. Yan. Ganito ang nangyayari kapag walang full sun. Nandun yung mga cactus, gusto nila na maaraw. So, kasi nga makapal ang kanilang mga dahon at makapal yung kanilang mga ugat, kaya they tolerate full sun. And then, when it comes to the indoor naman, kaya naman nila sa indoor, pero wag masyadong didiligan. Like once a month lang ang pagdidilig, pero sa outdoor naman, kahit like for example ngayon, tag-ulan, okay lang yun. Basta well drain at mga bato lang po ang kanyang mga soil, I mean yung kanyang base ba, para pag umulan, tatagos agad yung tubig, hindi mag-stagnant. So, pag mas-stagnant kasi yung tubig dito sa kanyang pot, pag medyo hindi mabato, ang tendency niyan ay yung ugat niya yung mabubulok, tapos mamamatay yung ating cactus. Kaya naman, yung mga cactus natin, kinakailangan mabato. Tingnan naman yung mga gamit natin na soil ay mabato. Yan. So, hindi tayo magtatanim ngayon kasi wala tayong pumice. Pumice yung tawag dito sa mga mabato. And when it comes to watering yan, kailangan hindi masyadong didiligan ng cactus sa mga bagong nagka-cactus dyan. Hindi naman ako expert sa cactus, pero based on my experience sa pag-aalaga ng mga cactus, kailangan hindi didiligan kasi meron din sa akin, wala, namatay din yung cactus kasi binigay sa akin ng wedding, yung parang mga yung binibigay na mga souvenir na mga from wedding, tapos binigay sa kanya, syempre pag mga ilang days namatay kasi dilig ng dilig sila. So hindi po dinidiligan palagi ang cactus. Kapag mayroong pagbigay sa inyo ng cactus, wag masyadong diligan, dapat like kung tuyong-tuyo na talaga sila, doon na kayo magdilig. And then cactus can tell kung medyo tuyo ng kayang soil, medyo siya, parang hindi siya green, parang nag-white siya, parang ganito, yung kulay niya, parang all white. Pag ganyan na, magdidilig na kayo niyan. To fertilizer naman, pwede yung MSG, kasi trinay ko ng MSG. Namumulaklak po siya mga ka-jungle. Ito, namulaklak na siya, pink yung kanyang bulaklak nung nasa indoor pa sa amin. Pero dito naman, hindi ko pa siya na-experience. Dito siya, bumulaklak siya dito. Siguro after bulaklak niya, nagkameron siya ng mga babies. Yan. And according to my research, ito nakakain daw ito. I don't know the specific
common plant pero cactus ito. And this one, hindi ko alam din kung edible siya. Pero ang cactus na to ay hindi siya matinik. Ayan. Pag hawakan mo siya, hindi ka matitinik. May iba't ibang uri ng cactus. Ito naman, masakit. Ito, masakit ito. Parang same siya ng, tawag doon yung prutas na dragon fruit. Pero hindi siya dragon fruit, mga ka-jungle. Ano lang siya, cactus lang siya. Nagpa-flower din ito. Anyways, fertilizer. Pwede naman di kayo maglagay ng fertilizer kasi kayang-kaya naman ng cactus mag-survive sa ating environment here in the Philippines. So, kayang-kaya yan. Basta wag nyo lang diligan. Yan yung pinaka main care tips ng cactus. Wag nyo masyadong diligan. Kasi, pag palaging dinidiligan, namamatay. Di para sa mga tao, namamatay tayo pag walang dilig. Charot. Pero, yun lang. Yung mga cactus, kahit walang dilig, ulan, natural lang, okay na okay. Di ba yung iba, na mga plantito, nilalagay nila sa bubong, yung mga cactus nila, para mas matindi yung sikat ng araw, mas okay sila, mas lumalaki sila, mas gumaganda sila. So, yan yung tips ko sa inyo, yung mga cactus. And then, ano pa ba? Kung medyo yung pagpropagate. So, pagpaparami naman, so you have to cut here. Kung gusto niyo magparami, you have to cut here. Tapos, yun lang, tatanim nyo lang. Pwede, yung cactus kasi same ng succulent na pwedeng i-propagate through leaf propagation. O mga dahon, mga ganito, kakat lang kayo, tutubo yan. Basta huwag nyong diligan lang kasi nga mamamatay sila. Yun lang pagkaalaga ng ating mga cactus. And then, kung meron kayong mga suggestion sa mga cacti kasi yung parang sa ibang lugar, yung pronunciation, hindi ko alam kung Spanish ba yung cacti, cactus dito sa atin, arte mo. Ito, kung meron kayong mga suggestion sa mga expert dyan, pwede kayong mag-comment. Kasi ako naman, hindi ako expert, pero based on my experience lang sa pag-share dito sa ating plants. So, I hope nagustuhan mo ang video for today. And that's it. A very short care tips lang ito. And next time, ipapakita ko sa inyo kung paano i-propagate itong ating mga cactus. And thank you so much for watching this episode. And I hope you subscribe and share this video for more updates sa ating YouTube channel and my Facebook page. Also, you can follow my TikTok here. Happy 30,000 followers na sa TikTok. Oh my God, I'm so very happy. Hindi ko in-expect yun na kasi wala tayong TikTok dati. Tapos sabi nila, mag-create lang daw ako. So nag-create ako, in-upload ko yung lahat ng mga videos ko. Marami na din nanonood. Siguro kasi nga dapat sasama ka talaga sa trend ngayon. Kasi TikTok yung the most, ngayon, gumagamit na social media goddess. Goddess talaga. Okay. Thank you so much for watching, mga ka-jungle. I hope nagustuhan mo ang video for today. And I will see you next episode because more plant, less stress.